Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Dinala ako ng lalaki sa tarangkahan sa gawing silangan. Doon nakita kong dumarating mula sa silangan ang kaningningan ng Diyos ng Israel. Parang ugong ng malaking baha. Nagliwanag ang lupa dahil sa kaningningang yaon. Ang pangitaing ito ay tulad ng nakita ko ng wasakin ang Jerusalem. Tulad din ito noong nakita ko sa Ilog Kebar. Ako'y sumubsob sa lupa. Ang nakasisilaw na liwanag ay nagdaan sa pintuan sa silangan at pumasok sa templo. Itinayo ako ng espiritu at ipinasok sa patio sa loob. Nakita kong ang buong templo'y punong-puno ng kaningningan ng Panginoon. Magkatabi kaming nakatayo noong lalaki. Maya-maya, may narinig akong nagsasalita sa akin mula sa templo. Ang sabi, "Tao, ito ang aking trono at ito ang tuntungan ng aking mga paa. Ito ang magiging tahanan ko sa aking paninirahan sa gitna ng Israel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mga propeta ay pinadala din ng Diyos upang magbigay ng aliw sa mga tao na nawawala na ng pag-asa. Pinapakita ng mga propeta ang magagandang plano ng Diyos, ang magagandang bagay na darating upang hindi sila mawalan ng pag-asa sa mga kasamaan na nararanasan nila noon. Dumating sa panahon ni Ezekiel na ang lungsod ng Jerusalem kasama ng templo ng Diyos sa lungsod ay sinira at pinabagsak ng mga Babylonians. Ang mga natirang mga Israelita ay pinatapon sa Babylonia. Nawala na ng pag-asa ang maraming tao. Hindi na sila umaasang babalik pa sa Jerusalem. Wala na silang lungsod na babalikan at wala na ring templo na sagisag ng presensya ng Diyos sa piling nila. Dahil sa nasira ang templo, para rin silang iniwan ng Diyos. Sa ganitong kalagayan, nagkaroon ng pangitain si Propeta Ezekiel na kanya namang isinalaysay sa mga tao. Sa kanya pangitain, dinala siya ng kanyang guide sa templo sa Jerusalem, sa bandang silangan. Tandaan natin na si Ezekiel ay nasa Babylonia, mga 6,000 kilometro kalayo sa Jerusalem. Doon sa sirang templo, nakita ng propeta ang isang malaking liwanag. Ang kaningningang ito ay tulad ng pangitain niya sa may Ilog Kebar noong nagpakita ang Diyos sa kanya. Tulad din ito ng liwanag na umalis sa templo nung ang mga tao ay nakasala sa Diyos at iniwan ang presensya ng Diyos. Ngayon, nakita niya ang liwanag na sumasagisag sa presensya ng Diyos. Ito'y bumabalik uli sa templo. Narinig niya ang tinig ng Diyos na nagsabi, "Ito ang aking trono at ito ang tungtungan ng aking mga paa. Ito ang magiging tahanan ko sa aking paninirahan sa gitna ng Israel." Sa pangitaing ito, pinapaabot kay Ezekiel at sa mga tao na huwag silang mawala ng pag-asa. Babalik uli ang Diyos sa templo ng Jerusalem at maninirahan uli siya sa gitna ng kanyang bayan. Ang pag-asang ito ang nagtulak sa mga tao na itayo uli ang templo na pinabagsak noon pagbalik nila sa Jerusalem. Ang templo ay ang presensya ng Diyos sa piling ng mga tao. Maninirahan uli ang Diyos sa gitna ng kanyang bayan. Para sa ating mga Kristiyano, ang simbahan ay tanda rin ng presensya ng Diyos. Kaya kapag tayo ay pumupunta sa simbahan, naniniwala tayo na lumalapit tayo sa Diyos. Doon natin natatanggap ang kanyang salita na pinapahayag sa atin. Doon tayo nagkakaisa sa ating panalangin
at doon natin natatanggap ang mga sakramento. Kaya ang simbahan din ay ang pahiwatig na ang Diyos ay nasa piling natin at pahiwatig din ang ating pagkakaisa bilang bayan ng Diyos. Kaya kapag dumating ang mga bagyo, ang nasira ang simbahan o ang chapel man, mas inuuna ng mga tao na maitayo ito. Kasi ang mga ito ay nagpapalakas ng kanilang loob na hindi sila pababayaan ng Diyos. At dito sa lugar na ito, sama-sama silang nagsasamba sa Kanya. Ngayong dumating na si Jesus at siya ay nasa piling natin sa pamagitan ng Kanyang Espiritu, talagang nasa atin na ang presensya ng Diyos. Nananahan ka, Panginoon, sa aming piling. Tinatanggap ka namin. Manatili ka sa amin at nanamnamin namin ang iyong presensya.